Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Dalangin ko po na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Let's start our day with an attitude of gratitude. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Tunay po na hindi tayo mananahimik at patuloy nating ihahayag ang ating pasasalamat sa lahat ng kanyang gawa sa ating buhay magpakailan-kailanpaman. Kaya sama-sama po tayong magbulay ng salita ng Diyos sa sandaling ito. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Oh, I thought I knew this game. Now I'm so filled with fear. I can barely doubts. I've had my share of doubts, but never more than right now. I'm wondering, where are you? Here on the edge of fall apart. Somehow your promises find my troubled heart. This is the truth I'm standing on, even when all my strength is gone. You are faithful forever. I know you'll never let me fall. Right now I'm choosing to believe someday soon I'll look back and see all the pain had a purpose. Your plan was perfect all along. This is the truth I'm standing I believe you're still good, even when life's not good. I will not lose this hope. God, you are still safe. Promises He's gonna make a way for me. This is the truth I'm standing on, even when all my strength is gone. You are faithful forever, and I know you'll never let me fall. Right now I'm choosing to believe something soon I'll look back and see all the pain had a purpose. Your plan was perfect all along. This is the truth I'm standing on. My rock, my shield, my firm foundation. I know I will not be shaken. You remind me
Amen. Thank you, Ate Bridget, sa magandang awit na hinandog mo sa Panginoon. To God be the glory. Tunay nga po na ang katotohanan ng ating tinitindigan ay ang walang maliw na pag-ibig at katapatan ng ating Diyos. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay Scripture Cultivates Our Hope. Ano nga po ba ang role ng banal na kasulatan sa paglinang o pagpapayaman ng ating pag-asa at maging ng pagpapalakas ng ating pananampalataya? Ang sabi po sa ating text na nagmula sa Romans chapter 15 verse 4, "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope." Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Noong kami po ay nagkaroon ng workers and family retreat sa Iba, Zambales, kamakailan lamang, nagkaroon po kami ng gawaing tinatawag na Amazing Race, kung saan grupo-grupo po kami at mayroong binigay na instruction sa amin, ang mga facilitators, para magawa namin ang aming mga task. Kasama po sa aming task ay budgetin ang konting pera na pinahawakan sa amin, puntahan ang mga lugar na nasasaad sa instruction, at ipanalangin ang mga taong dadatnan sa lugar, at marami pang iba. Masaya po ito at the same time nakakapagod at nakakakaba dahil hindi po kami pamilyar sa lugar. Limitado lamang po ang budget ng bawat grupo. Kapag naubos na yung budget, maglalakad na lamang kami pauwi sa campsite. O di kaya na may kapag mali ang aming interpretasyon sa instruction, ay maliligaw po kami at marami kaming masasayang na oras. Dahil po sa instruction na mayroon kaming pag-asa na makakabalik sa site na ligtas at masaya. Sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya, napakahalaga po ng salita ng Diyos sapagkat ang sabi po sa ating teksto, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin. Kung kaya't una, ito po ay dapat magsilbing gabay natin sa buhay. Kung ito po ay gabay natin, atin pong tatanggapin ang authority nito sa ating buhay. Tayo po ay magpapasailalim, paniniwalaan at susundin po natin ang salita ng Diyos. Naglalaman po ito ng mga instructions sa ating buhay. Napakayaman ng itinuturo nito sa atin. Nagdudulot po ito ng comfort at enlightenment. Sa gayon, nabubuhay po ang ating pag-asa. Pangalawa po, sa ating pagbabasa ng Biblia, nauunawaan natin na patuloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung paano niya ginanap ang kanyang pagliligtas sa atin. Nagkaroon po tayo ng reconciliation sa Diyos Ama dahil sa kanyang salita. Pangatlo, dahil po sa kanyang mga salita, mayroon po tayong tinatanaw na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabi po sa John chapter 14 verses 1 to 3, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Thank you, Lord. Mga magulang, mga kapatid, at mga anak kay Kristo Jesus, the Scripture cultivates our hope. And this hope motivates us, gives us comfort and relief. Kahit ang mundo man na ating tinitirhan ay napakaraming ganap, napakaraming kaguluhan, alam natin na sa pamamagitan ng banal na kasulatan, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at tapat sa kanyang pangako. Kaya kapit lang po tayo, hindi po tayo bibiguin ng ating pag-asa. Salamat po sa salita ng Diyos. Palagian po natin itong basahin at pahalagahan upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon po tayo ng pag-asa.
Kung buhay po ang ating pag-aaral ng Biblia sa ating mga tahanan, kasama ng ating mga anak, kabiyak at iba pang mga mahal sa buhay, hindi po tayo maliligaw, walang masasayang na oras. Dalangin ko po sa bawat isa that patience and joyful hope be with us all. Tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa kagandahan ng umaga na kaloob ninyo sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na ipinagkaloob ninyo para sa aming ikatututo. Salamat po sa pagbababatid sa amin ng inyong dakilang pag-ibig, kung kaya't kami ay nagkakaroon ng pananampalataya. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapayaman sa aming pananampalataya at lumilinang sa aming pag-asa. Samahan po ninyo kami patuloy. Patawarin niyo po kami sa mga panahong pinagwawalang bahala namin ang iyong mga salita na tila baga hindi ito mahalaga sa aming buhay. Gayong ito ang magtuturo, Panginoon, sa amin ng daan upang patuloy kaming mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat po. Ikaw ang aming buhay na pag-asa, Panginoon. Patuloy kaming magagalak sa katotohanan ng iyon. Sa sandali pong ito, Panginoon, ang bawat tahanan ay akin pong dinadalangin. Buhayin niyo po ang pag-aaralan ng Biblia sa loob ng tahanan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Hindi lamang po sa tahanan, kundi maging sa mga workplace na pinaglalagyan niyo po sa amin. Tulungan po ninyo kaming maibahagi namin ang aming pag-asa na pinanghahawakan, ang iyong mga salita. Salamat dahil hindi niyo po kami pinabayaan na mga pasadilim. Binigyan niyo po kami ng gabay sa pamamagitan ng iyong salita, sa pagkilos ng iyong banal na spirito. Lord, sa sandali pong ito, patuloy naming nilalapit ang aming mga kapatid na kasama na nagdi-devotion online. Kung sino man po yung may mga karamdaman, hipuin at pagalingin niyo po sila. Ang mga nawawalan ng pag-asa, patuloy ninyong yakapin at ipadama sa kanila ang inyong kalooban. Kayo po ang magturo ng aming daan, Panginoon, sa buhay na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat. Panginoon, sa sandali pong ito, nilalapit namin ang buong iglesia. Pagpalain po ninyo ang iyong katawan sa kabuuan. Hindi lamang po ang United Methodist Church, kung hindi ang bawat isang nagnanais na makasunod sa kalooban ninyo, Panginoon. Kami ay tunay na magkakapatid sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, dinadalangin din po namin ang buong bansa. Pasaganain niyo po kami sa pagmamahal at maging sa pinansyal na pangangailangan ng aking mga kapatid, ng aming bayan, ang aming mga leaders, pagpalain ninyo ang buong mundo, Panginoon. Samahan niyo po kami ipamuhay ang kapayapaan, Panginoon, na iniwan ninyo sa bawat isa sa amin. Nawa palaging manaig ang inyong pag-ibig. Lord, sa aming paggawa sa maghapon, patuloy naming ipinagkakatiwala ang lahat. Ang aming buhay, ang aming kalakasan, patuloy ninyong gamitin sa ikalulwalhati ng iyong pangalan. Papasalamat din namin, Panginoon, ang mga kapatid naming nagdiriwang ng kaarawan sa sandaling ito at maging sila na nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala sa kanilang mga buhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayong araw na ito at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-blessed sa ating morning devotion, malaya po tayong i-share ang ating devotion o kaya naman po ay itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing, kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po tayo sa Thursday. God bless po.